Your Excellency, Bishop Fidelis Layog, Auxiliary Bishop of Lingayen Dagupan, the Prior of Manawag, the Reverend Fathers, brothers and sisters in Christ. I am sure you noticed that the Mass is quite different today because we started the first part of the Mass at the college and came in procession, blessed the baptismal waters, venerated the cross, and then right away we sang Glory to God in the highest. It is not an ordinary day because we are opening the Jubilee Year of Hope for the Church in Lingayen Dagupan because Pope Francis has named the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag as one of the Jubilee churches in Pangasinan. Ano pong ibig sabihin noon? Kung gusto po ninyong pumunta sa Rome at tumanggap ng blessing, pwede hong pumunta. Pero dahil sa mahal at mahirap magbiyahe at saka malayo, pwede po tayong pumunta sa Basilica ng Manawag at yung blessing na tatanggapin natin sana sa Rome ay pwede nating tanggapin sa pagdalaw dito sa Manawag. Dito po sa Archdiocese ng Lingayen Dagupan, 3 ang Jubilee Churches. Una ay ito, pangalawa ang Basilica ng St. Dominic sa San Carlos City, at ang pangatlo ay St. John the Evangelist Cathedral. Kung gusto po ninyong unawain kung anong Jubilee Year, maaari kayo magbasa-basa. Subalit sa umagang ito, kukwentuhan ko na lang kayo para maintindihan natin ang Jubilee Year. Ang tawag po ni Pope Francis ay Pilgrimage of Hope. We are pilgrims of hope. Meron pong isang tatay, meron siyang 4 na anak na lalaki. Yung unang anak niya, binigyan ng pangalan, ang tawag ay Maliwanag. Kasi maliwanag yung mata. Malapit o malayo, madali siyang makakita. Yung pangalawang anak, binigyan ng pangalan, Matalas. Hindi dahil matalas na parang kutsilyo, kundi matalas ang pandinig. Malayo o malapit, naririnig niya ng maliwanag. Yung pangatlong anak, ang tawag sa kanya ay Malakas. Kasi bata pa siya, malalaki na yung kamaong pangboksingero, malalaki ang braso, at maskulado, malaking tao. Kaya Malakas ang tawag sa kanya. 3 anak, una Maliwanag, pangalawa ay Matalas, pangatlo ay Malakas. Yung bunsong anak na lalaki, wala siyang maipangalan kasi parang hindi naman outstanding. Isang umaga, wala si tatay. Pangatlong araw, wala si tatay. Pero si Malakas, si Maliwanag, saka si Matalas, hindi nila napapansin. Nagtanong si Bunso, nasaan si tatay? At bigla nilang naisip, 3 araw na nga palang nawawala. Kaya si Maliwanag, tinignan ng lupa at nakakita siya ng mga yapak, sinundan ng yapak para hanapin si tatay. Si Matalas, narinig niyang merong nag-aaway doon sa bandang ilog. Sinundan nila yung sound at nakarating sila sa ilog. At nakita nila sa ilog, si tatay, inaaway yung buhaya. Gusto siyang kainin ng buhaya, pero nanlalaban. At anong ginawa? Si Malakas, lumusong sa tubig, pinatay ang buhaya, iniligtas si tatay, at umuwi sila. Nakita ni nanay, ligtas si tatay. Ang 3 nag-aaway. Sinong nagligtas kay tatay? Maliwanag, Matalas, o Malakas? Sabi ni nanay sa kanila, wala sa inyong 3. Sapagkat ang nagligtas kay tatay ay si Bunso. Sapagkat si Bunso ang nagtanong, nasaan si tatay? Where is Papa? Where is Daddy?
Where is tatay? At dahil doon, nagkaroon ng pangalan ng bunso. Ang pangalan ng bunso ay May Puso. 4 silang magkakapatid. Maliwanag, matalas, malakas, may puso. Para kanino ang Jubilee Year? Hindi sa matalas ang paningin, o matalas ang mata, o matalas ang kamao na pwedeng makamatay. Ang Jubilee Year ay para doon sa mga nagtatanong, nasaan ang Diyos? Nasaan ang Diyos sa aking buhay? Nasaan ang Diyos sa aking kapwa? Nasaan ang Diyos sa aking araw at sandali? Nasaan ang Diyos sa aking trabaho? Nasaan ang Diyos kapag ako ay nagbabasa o nagdadasal? Nasaan ang Diyos sa aking buhay? Ang Jubilee Year ay panahon ng paghahanap at panahon ng pag-asa na ang ating hinahanap ay matatagpuan natin. Bakit? Because our hope is in the Lord. And those who hope in the Lord will not be disappointed. We will not be frustrated. The Lord will not hurt us. The Lord is very easy to find. Ang pangalawa na nais ko ibahagi sa inyo ay isang ibon. Wala dito sa Pilipinas. Pero ang pangalan ng ibon ay pelican. Ang pelican, pangkaraniwang ibon, nangingitlog at nagkakaroon ng inakay. Pero ang pelican ay ibong disyerto, ibong ilang. At kapag dumating yung pagkakataon na wala nang makain ang mga inakay ng nanay, sa tindi ng gutom, ay anong ginagawa ng nanay? Kung wala nang uod na makuha, wala nang insektong makuha, wala nang halamang maipakain, anong ginagawa ng nanay? Tinutuka niya yung kanyang dibdib at lalabas doon ang dugo at yung kanyang dugo ipapainom niya sa kanyang inakay. Yung kanyang laman sa dibdib, dahan-dahan niyang tinutuka at isinusubo niya doon sa kanyang inakay. Naliligtas sa kamatayan yung mga inakay na ibon. Subalit sa huli, nagbubuntong hininga si nanay na inakay, si nanay na ibon, na pelican. Hanggang sa kanyang huling hininga, binigay ang dugo, binigay ang laman, upang ang sariling anak ay mabuhay. Bakit tayo may pag-asa? Sapagkat may nagmamahal sa iyo. Kung wala nang nagmamahal sa iyo, ano pa ang dahilan ng buhay? And we have hope even if nobody loves us. We have hope even if everybody seems to hate us. We have hope even if the world is indifferent. We have hope even if society is uncaring. We have hope even if society mocks our belief. You know why? Because Jesus loves you. May nagmamahal sa iyo. At ang pinagsisimula ng lahat ng pag-asa, may nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay Diyos mismo. May pag-asa tayo kasi may nagmamahal. At hindi magsasawang magmahal si Jesus sapagkat siya ang pinagmumulan ng ating pag-asa. Maaring madapa, maaring magkamali, maaring masugatan dahil sa kasalanan, maaring iwanan, maaring lokohin, maaring pagsinungalingan ng minamahal o kaya ay itakwil ng inaasahan. Subalit may pag-asa pa rin sapagkat may nagmamahal sa iyo at ang nagmamahal sa iyo ay ang Diyos mismo at ang Diyos ay pag-ibig. Pangatlo, pagkatapos ipahayag ni Pope Francis ang Jubilee Year of Hope, nagsulat po siya ng isang sulat, ang pangalan ay Dilexit Nos. At sa sulat na ito, sinabi niya na ang pinagmumulan ng lahat ng ating pag-asa
ay ang mahal na puso ni Jesus. Nakakita na tayo ng image sa Sacred Heart, di po ba? Di ba kayo nagtataka? Lahat ng puso ng tao nasa loob ng tadyang, nasa loob ng dibdib. Pero ang puso ni Jesus, nakapatong sa dibdib, nasa labas. Yung utak natin, napakahalaga niyan. Kaya mayroong protection. Ang tawag ay bungo. Yung puso natin, napakahalaga niyan. Subalit mayroong protection. Ang tawag dyan ay rib cage. Pero ang puso ni Jesus, inilabas niya sa kanyang tadyang. Inilabas niya sa buto ng kanyang dibdib. At kapag inilabas na ganon, anong mangyayari? You become vulnerable. You become defenseless. You expose yourself to getting hurt. And what happens? The heart is indeed hurt. The heart is crowned with thorns. The heart is wounded by sin. But did Jesus bring it back inside the rib cage? No. We can hurt him. He will never get tired of loving us. We can hurt him. He will never give up on forgiving us. We can hurt him. He will continue to love us. And that love is our hope. God loves you. And it is not only a love from a distance. It is not only a love from heaven. It is a love of becoming a human being vulnerable, being defenseless from our attacks, even if we are only human beings and He is divine. That is our pilgrimage of hope. That is our Jubilee year. It is the Jubilee year for those who look for the Lord. It is a Jubilee year because we are loved. May pag-asa dahil may nagmamahal sa iyo. At ang pagmamahal na yon, hindi niya pinagtatanggol ang kanyang sarili. Saktan mo siya, magmamahal ka rin. Saktan mo siya, patatawarin ka pa rin. Saktan mo siya, hindi siya magsasawang magmahal. Kaya may pag-asa, sapagkat may nagmamahal, may nagpapatawad. Sa hanapin natin ng Panginoon, sapagkat hindi naman siya nagtatago. The Lord is easy to find if we can only ask, Lord, where are you? And the Lord answers us, I am always with you, right in your heart.